Magandang araw po. Ako po si Rochelle, hindi ko tunay na pangalan. Lumaki po ako sa isang mahirap na pamilya sa probinsya. Pangarap ko po makaahon sa hirap, kaya lumuwas ako ng Maynila para mangamuhan. Ayaw po talaga akong payagan ng nanay ko noon. Sabi niya, mapariwara lang ako, umaulit ang hirap na pinagdaanan niya. Pero pinilit ko dahil gusto kong makatulong sa kanila. Noong una, naging maayos naman ang trabaho ko, ngunit dumating ang isang pagsubok na hindi ko inaasahan. Ang binatang anak ng amo ko, palihim akong pinopormahan. Kapag wala ang kanyang mga magulang, hindi ko na rin po alam kung paano, pero nadala hanggang sa may nangyari sa amin ng ilang ulit. Ngayon po, delayed na ako ng isang buwan. Madalas akong mahilo at naduduwal. Bumili ako ng pregnancy test at doon ko nakumpirmang buntis nga ako. Nang sinabi ko ito sa kanya, imbes na panagutan, sinabi niyang hindi pa siya handa at magagalit lang daw ang kanyang mga magulang. Pinagbantaan pa niya ako na huwag kong sasabihin siya ang ama ng dinadala ko. Ang payo niya, magpaalam na lang ako at umuwi sa amin. Nalilito po ako ngayon. Takot na takot ako kung paano ko haharapin ang amo ko at lalo na kung paano ko ipapaliwanag ito sa pamilya ko. Ma'am Amiga, ano po ba ang dapat kong gawin? Rochelle, sa totoo lang, hindi ako magaling mag-advise. Pero ito ay para sa sarili kong opinion or ito yung maipapayo ko sa iyo. Una sa lahat, gusto kong sabihin na hindi ikaw ang dapat mahiya sa sitwasyong ito. Totoo, may mga pagkakamali sa naging desisyon, pero hindi ibig sabihin ay katapusan na. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang kaligtasan mo at ng dinadala mo. Kung ako ang tatanungin, mas mabuting magsabi ka na sa pamilya mo. Mahirap man sa simula, oo, pero mas makakahanap ka ng suporta at pangunawa sa kanila kaysa kung itatago mo itong mag-isa. Tandaan mo, mas mabigat ang lihim na walang nakakaalam kaysa sa hirap na may kasama kang lumalaban. At para naman po sa mga kabataan na nakikinig ngayon, sana magsilbi itong paalala na ang bawat desisyon natin ay may kaakibat na responsibilidad. Ang pag-ibig ay hindi lang kilig, kailangan din ng tapang at pananagutan. Mga amiga at amigo ko, naranasan ni Rochelle ang isang sitwasyong hindi madali para sa isang babae. Nabitbit niya ang pangarap para sa pamilya, pero heto't may mabigat na pagsubok siyang kinakaharap. Ngayon, kayo naman, kung kayo si Rochelle, ano ang maipapayo ninyo sa kanya? I-comment nyo po dito sa baba, baka ang payo ninyo ang magbigay lakas ng loob sa kanya. Dahil sigurado po ako na pinapanood at pinapakinggan ito ni Rochelle ngayon. Dahil ito nga po ay kanyang request sa akin. At kung may liham ka rin gustong ibahagi, i-PM nyo lang po ako. Malay mo sa susunod. Kwento mo naman ang ating pag-uusapan. Maraming salamat mga amiga!